Lalaki na nagkunwaring elevator repairman ang pumasok sa $1 trillion na korporasyon. Pero pagpasok pa lang nila, hinarang na sila ng security. Yung lalaking nasa unahan, isang tingin lang ang kailangan. Tapos binuksan niya yung lighter sa kamay niya at agad niyang hinipnotize yung security guard. Pagkatapos, naghiwalay yung tatlo sa dalawang direksyon. Yung team leader at assistant niya na nagkunwaring mga prosecutor, madaling nilapitan yung target. Sa side na to, yung hacker sa grupo, hinak yung red light system at kinontrol yung daloy, kaya nahirapan yung totoong prosecutor na makahanap ng way para tumawid. Sa side na ito, mabilis na pinakiusapan ng assistant yung target na lumabas muna para kumain. Habang paalis sila, pinag-usapan nila yung cooperation. Sa oras na to, nagsuggest si team leader Junjay ng sobrang gandang archipelago sa Mediterranean. Mabilis na natrap yung target. Yung 3 taong may pera, naghiwa-hiwalay sa 3 magkaibang lugar para magbakasyon. Pagkasakay ni Junjay sa eroplano, nagkunwari agad siyang playful na doktor para landiin yung flight attendant. Sabi ng flight attendant, may nagsabi raw na may mga sirena pa dito. Ayon sa legend, halos extinct na yung mga sirena at yung natitira, dito raw nagtipon. Sa oras na to, may sirena na sumisid ng malalim sa dagat, sinusundan yung kumikislap na bagay. Isang jade ring pala yun. Umahon si Cheong. Tiningnan niya yon sa ilalim ng sikat ng araw para mas malinaw. Samantala, dumating na si Junjay at mag-isa siyang umupo sa beach. Biglang umalon at yumanig ng malakas yung dagat. Yung pagputok ng bulkan, niyanig yung buong dagat at nadamay si Cheong. Buti na lang, hindi namatay si Cheong, pero inanod siya ng alon papuntang Pampang. Dahil first time ni Cheong makita yung human world, na-attract siya nang hindi sinasadya sa mga bagay na nasa harap niya. Nagulat si Cheong at tumingin siya pababa pero wala siyang nakitang buntot. Sa halip, may pares ng mahahaba, makinis at mapuputing binti. Pagtalon ni Cheong sa tubig, lumabas agad yung fishtail. Noon, nagising si Junjay at lumabas para magpahangin. Pagbalik niya sa kama para matulog ulit, nagulat siya sa isang malakas na ingay. Pumasok si Junjay sa kwarto at wala siyang nakita kundi magulong mga damit. Habang inaayos niya yung mga damit, may lumitaw na pares ng binti sa closet. Matapang na lumapit si Junjay para tingnan at nadiskubre niya na may babae doon. Nakita ni Junjay na suot niya yung paborito niyang shirt at nagalit siya. Nakita ni Cheong yon at naging defensive. Hindi napigilan ni Junjay na yugyugin si Cheong ng malakas. Nakita ni Cheong na yung nasa labas ay hometown niya. Sobrang excited siya na gusto niyang tumakbo palabas agad pero nabangga si Cheong sa salamin at nahimatay. Sinamantala ni Junjay yung pagkakataon para tumawag ng pulis at tinali si Cheong. Nung nakita ni Junjay na nakakuyom yung kamay ni Cheong, inisip niyang ninakaw ni Cheong yung gamit niya. Kaya ginamitan ni Junjay ng puwersa para maibuka at maipilit na kunin yung cherry. Bumagsak si Junjay sa kinatatayuan niya. Mabilis dumating yung pulis para isama si Cheong. Doon lang nakahinga ng maluwag si Junjay. Humiga siya sa sofa at nag-scroll sa phone niya. Pero nung nakita niya yung picture ni Cheong na suot yung jade bracelet, bigla siyang huminto. Sa daan papuntang presinto, dinala si Cheong sa isang totally ibang mundo. Mabilis na kinontak ni Junjay yung assistant niyang si Namdu at pinakiusapan si Namdu na tulungan siyang ipa-appraise yung bracelet. Samantala, nakipag-date si Junjay sa flight attendant. Habang naglalandi yung dalawa, sinend ni Namdu yung appraisal results. Hindi niya in-expect na aabot sa mahigit 6 na bilyon yung value ng bracelet. Kaya dumiretso si Junjay sa presinto para i-bail si Cheong. Ibang-iba yung attitude ni Junjay kumpara kaninang umaga. Si Junjay pa mismo yung nag-initiate na makipagkamay at mag-sorry, pero hindi naintindihan ni Cheong yung sincerity ng tao. Kukunin na sana ni Junjay yung bracelet, pero tinaas ni Cheong yung kamao niya, kaya medyo natakot si Junjay. Alam ni Junjay na hindi madaling maloko si Cheong, kaya binago niya yung plano at dinala na lang niya siya sa shopping. Pero nung sinabi ni Junjay kay Cheong na subukan yung sapatos, tinusok-tusok niya yon gamit yung 2 kamay tapos sumayaw parang hindi na niya kaya. Tinulungan ni Junjay isuot yung sapatos sa paa niya. Tapos gusto ni Junjay na subukan ni Cheong yung dress pero isinuksok niya yon sa ulo niya at lumabas. Pagkakita nun, hinila agad ni Junjay si Cheong pabalik sa loob. Pagkatapos tulungan si Cheong magbihis, naramdaman niya na sobrang ganda niya talaga at gumawa siya ng mga nakakatawang bagay. Pero paglabas niya, hindi niya na makita si Junjay kahit saan. Napilitan si Cheong na mag-sightseeing mag-isa. Pagbalik ni Junjay, wala na si Cheong. Nalito siya at hinanap niya si Cheong kung saan-saan. Nung nakita ni Junjay na nakaupo siya sa isang sulok at sumisip-sip ng candy, hindi niya napigilang sermonan siya. Sunod, inaya ni Junjay si Cheong kumain. Gusto ni Cheong na diretsong ipasok sa bibig yung kamay niya imbes na gumamit ng chopsticks. Ang dami ring kinain ni Cheong. Kaya niyang ubusin yung 10 malalaking plato ng pagkain ng sabay-sabay. Si Cheong, ginamit pa yung 2 kamay para hawakan yung 2 cake habang kinakain. Nung naramdaman ni Junjay na timing na,
Umarte na siya. Pinalitan niya yung 6 na bilyong bracelet ng isang kumikislap na stone necklace Nung nakuha na ni Junjae yung gusto niya, niloko niya si Cheong papunta sa mataong lugar at pinaupo niya siya dito para maghintay sa kanya. Kahit alam ni Junjae na hindi na siya babalik, inosenteng umupo si Cheong at naghintay sa paglabas ng figure ni Junjae. Samantala, nag-impake si Junjae ng luggage para umalis papunta sa ibang lugar. Naghintay si Cheong hanggang magsara yung shopping mall. Nagda-drive si Junjae. Nung huminto siya sa red light, naalala niya yung mga kalokohan ni Cheong. Kahit pinalayas at napahiya si Cheong, naghintay pa rin siya kay Junjae. Bumalik din sa wakas si Junjae at hinawakan yung kamay ni Cheong. Kahit nagpaalam siya sa kanya, pinasakay pa rin ni Junjae si Cheong sa kotse. Nung tinanong niya kung gusto ba niyang umuwi o sa hotel, wala na siyang magawa. Wala nang choice si Junjae kundi dalhin siya sa kwarto niya. Pagbukas ng ilaw, sobrang bongga ng lahat habang unti-unting lumilitaw. Na-overwhelm si Cheong sa nakita niya. Habang chill lang si Junjae nanonood sa computer, biglang sumugod si Cheong mula sa likod. Dahil first time ni Cheong makakita ng ganong modern na computer, hinawakan niya yon at inalog-alog para tingnan kung may mahuhulog. Na-enjoy ni Cheong i-explore yung computer at tuloy-tuloy niyang pinanood lahat ng movies na nandun. Kinaumagahan, hindi in-expect ni Junjae na magpupuyat si Cheong buong gabi kakapanood ng movies. Kukunin sana niya ulit yung computer pero hindi pumayag si Cheong. Sa oras na yon, tumawag si Namdo para mag-report na galit na ang Myeongdong capital at kumikilos na. Target nila si Junjae. Hindi nagdalawang isip si Junjae na ibaba yung tawag at mag-impake ng luggage. Wala pang 1 minuto, bumalik si Junjae. Dumating na yung mga gangster at hinahanap siya kung saan-saan. Nung nahanap nila yung kwarto ni Junjae at sinugod nila, timed bomb na lang yung naiwan sa loob. Habang nakahandusay yung lahat sa takot, sa kanila na-realize na peke lang pala. Nakatakas na si Junjae at si Cheong. Sa likod nila, hinahabol sila ng mga thug. Nung tumakbo yung dalawa paakyat ng building, naabutan sila. Kahit tumatakas sina Junjae at Cheong, parang couple pa rin sila na naglalakad sa isang magandang araw. Pagkatapos nilang matakasan yung karamihan sa mga thug, bumaba sila ng hagdan pero hinarang sila ng mga reinforcement ng mga thug. Sinabi ni Junjae kay Cheong na magtago sa isang sulok. Tapos si Junjae, mag-isa niyang binugbog yung 3 malalaking thug. Samantala, pinabagsak ni Cheong yung buong grupo sa likod niya. Sumugod si Cheong na parang pro-boxer. Lahat ng natutunan ni Cheong sa computer, in-apply niya, kaya ang dali niyang i-handle isa-isa yung mga to, kaso may baril yung mga thug. Kinuha ni Junjae yung lighter para i-hypnotize sila, pero matibay yung will ng leader. Sa huli, nahuli rin si Junjae. Hindi inaasahan, hinabol sila ni Cheong gamit ang bisikleta. Nagbike si Cheong, mas mabilis pa kaysa sa umaandar na kotse. Nung nakita ng mga thug na hinaharangan ni Cheong yung daan, sumugod sila, pero pinigilan sila ni Junjae. Sinagasaan ni Junjae ng kotse niya yung isang telephone booth at bumaba siya para tumakas. Nung naghabulan sila papunta sa Maze Garden, nag-umpisa silang magtaguan, parang hide and seek. Sa oras na to, nakita sina Cheong at Junjae. Hindi nagdalawang isip si Cheong na sumugod at paliparin sila isa-isa papunta sa langit. Tapos hinawakan ni Cheong yung kamay ni Junjae at dinala niya siya diretso sa exit. Nagulat si Junjae at pinuri si Cheong. Dahil nawala pareho yung card at phone ni Junjae, napilitan siyang humingi ng tulong sa isang kaibigan na malapit. Pagkatapos makontak ni Junjae yung kaibigan niya, pumunta sila ni Cheong sa isang church. Pagpasok nilang dalawa sa church, agad nakipag-cooperate si Junjae sa kaibigan niya para magkunwaring gentle na monk. Tapos ipinakilala ni Junjae si Cheong bilang asawa niya. Dahil sa aksidente ilang taon na ang nakalipas, hindi raw makapagsalita si Cheong. Agad binuka ni Cheong yung bibig niya para bumati, kaya na-embarrass si Junjae. Yun pala, hindi man makapagsalita si Cheong noon pero simula kahapon, nag-cultivate na siya gamit yung computer. Naging fluent si Cheong sa human language. Tapos pumunta si Junjae sa church para tumugtog ng isang kanta. At nakatulong yun para makakuha si Junjae ng maraming donations. Sa gabi, dinala ng bishop sina Cheong at Junjae pabalik sa tutuluyan nila. Sa oras na to, curious siya tungkol sa love na nasa lyrics ng kanta ni Junjae. Kinabukasan, nagpaalam si Junjae sa kaibigan niya. Nag-donate si Junjae ng pera sa mahihirap na bata. Tapos dinala ni Junjae si Cheong sa lugar na tinatawag na End of the World. Sabi ni Junjae, umalis daw dito yung nanay niya nang walang sabi-sabi. Simula noon, galit si Junjae sa pag-alis nang hindi nagpapaalam. Noon, nadiskubre ni Cheong yung message ng nanay niya. Pagkabasa ni Junjae nito, nakayanan niyang bitawan yung lungkot niya. Biglang lumitaw yung mga thug. May baril na si Junjae ngayon, pero nung humarap siya sa isang buong grupo ng AK guns, tumakbo agad siya. Tuloy-tuloy yung habulan hanggang na-corner silang dalawa sa tabing dagat. Pero si Cheong, hindi na masyadong nag-isip. Hinawakan niya yung kamay ni Junjae at tumalon sila sa walang katapusang malalim na dagat.
Sa malawak na tubig, naging sirena si Chiong at lumangoy papunta kay Junjae. Lahat ng moments niya pumasok sa isip ni Junjae. Naghalikan si Chiong at Junjae kasi gusto ni Chiong itago yung identity niya. Hinalikan ni Chiong si Junjae para burahin yung image niya sa memory ni Junjae. Pagkagising ni Junjae, na-realize niya na lahat ng dati niyang memories ay kanya pa rin. Yung 6 na bilyong bracelet lang ang natira. Yun yung connection na tumulong para ma-inlove sina Junjae at Chiong. Pagkatapos,